Hello guys, good day and welcome to Arkinos. I'm Architect Jojo. And today we're here in the site project. So, natatapos lang ng ating walkthrough. And we're here in our meeting area, taking time to relax. Dahil medyo pagod, kaya medyo pawis-pawis, no? And itong meeting area namin, as you see in the background, open area to, no? It's a part of our parking area. So dito, we just only use electric fan para medyo presko, no? So wala kaming aircon. So gusto namin natural air ang iikot dito sa meeting area namin. But today, wala akong actual na construction or specific na topic na i-share sa inyo regarding sa construction or actual construction. But then, nandito tayo para mag-relax. Now, since we only have the electric fan, yan, medyo hinahangin-hangin pa yung buhok ko. Now, ang i-share ko sa inyo ngayon is what's inside the bag of Architect Jojo. Or ano ba ang laman ng bag ng isang arkitekto. So, ito yung bag ko. So, hindi ko naman nilalahat na kung ano yung laman ng bag ko is yun din ang laman ng bag nila. So, depende yan doon sa needs nila sa opisina or doon sa project or sa actual project na pinupuntahan nila. But then, right now, I will share with you what's inside my bag. Okay, so hulaan nyo anong laman ng bag ko. Okay, buksan na natin. Diyan. Now, mag-start muna tayo dito sa mga small pieces na item na laman ng bag ko. Okay, buksan na natin. So, alright, yung una. So, I have here my pencil. So, ginagamit ko to whenever I'm in the project, sa pag-walkthrough. So, I'll make some sketches and also during the meeting, kung meron kang kailangan ng sketch using your pencil, mas mabilis kasi siya, mas madaling gamitin. So, easily, using the pencil, madali ka makapagbigay ng instruction. Alright, so, siyempre, kung may pencil, meron kang partner na notepad. Yan. So, meron din akong kasamang notepad dito. So, I'll make sure, dala-dala ko to para makapagsulat kung ano man yung dapat yung isulat dito sa aking notepad. Now, aside from the pencil, meron din akong yan. So, tama ang nakikita nyo. Ball pen. So, 3 colors of ball pen. We have here the black, the blue, and the red. So, meron akong color coding nito, no, sa kaya ganito to, no. Kaya tatlong kulay. So, ibang kulay, iba-ibang color code ko whenever I make notes or correction doon sa mga queries or everything. So, I'll make sure I have these 3 colors of pen. Yan. Alright. So, next. Okay. So, of course, hindi nawawala. I have here my flashlight. Yan. So, every time na kahit saan ako nagpupunta sa site, I make sure I have my flashlight kasi ito, magagamit mo to during emergency. And dito sa site, kapag nagwo-walkthrough kami, may mga areas na pinupuntahan na medyo madilim at walang enough na ilaw, I can use this flashlight habang naglalakad. Okay, so what's next? So after ng flashlight, I have here the... So tama kayo, whistle. Hindi po ako nagsa-sideline na bilang referee. Kundi, I make sure I have the whistle, no? So ano bang purpose ng whistle, no? So ito is very useful during emergency, no? So lalo na, previously may narinig ako doon sa isang site na may nakulong doon sa loob ng elevator. And tong elevator is hindi pa naka-connect doon sa intercom. So there's no choice na para mapuntahan sila agad-agad, no? But buti nahanap sila, no, and na-rescue sila. So almost 2 hours silang nandun sa elevator car. So ito, very useful dahil kung wala ka ng boses, hindi ka na makasigaw, ito hihipan mo lang. Yan, mahina pa lang siya. Pero this whistle can call much attention doon sa labas or from the outside. And it's very useful also pag nasa bahay ka, kung pinasok ka ng magnanakaw, biglang hindi ka makasigaw dahil na-shock ka. Ito, pwede mo siyang hipan. Pwede mo lang siyang nasa tabi o nasa area na madali mo siyang damputin. So this one can call attention. Yan. So kasama to sa laman ng aking bag. Now next.
So I have here the power bank. So this one is useful to me, lalo na kung paubos na yung battery ng aking cellphone. So I'll make sure I have this one extra charging para dun sa mga devices natin, lalo na yung cellphone na ginagamit natin sa ating communication. So in the absence ng wala kang masaksakan, so you can have the extra power using this power bank. Alright. Now of course, so siyempre, yan, daming laman ng aking mga bag. So ito, mga charger ng aking mga devices. Yan, like cellphone. Yan. Now next na laman ng ating bag. Yan. So steel tape. So kailangan natin to whenever we go sa walkthrough, sa project, and sa pag-check ng mga measurement ng door, windows, or any materials na kailangan mong sukatin. So easily you can measure using this steel tape. Alright. So I have here also yung earpads kung gusto mo makinig ng music, everything, mag-relax. So ginagamit ko siya. Now, also this one. Pag masakit na ang ulo nyo sa mga pasaway na nakaka-meeting nyo and stress na kayo, eto, magpahid muna kayo somewhere dito sa mga gilid ng noo nyo. Yan, para ma-relax kayo. Yan, so I have here the ointment and to relax, pamparelax siya, no? Para mawala yun ng konti yung stress at sakit ng ulo sa mga pasaway. Yan, ito, nabili ko siya sa Malaysia, no? Nung nagpunta ako, no? Mabango siya eh. Yan. So ano pa? Of course, I have some lozenges. Yan, kapag medyo bored na ako, take some strip of this lozenges. Alright, so ano ba yung next na laman ng ating bag? Okay, so I have here a laser pointer. So kulay green yung ilaw niya. So anong purpose ng laser pointer na ito? So during walkthrough, madalas ko siyang ginagamit, lalo na during the inspection, kapag meron kang ituturo na point of concern, especially doon sa mga may conflict na area, like for example, merong tubo na nag-pass through or haharang doon sa ating pwedeng design ng kisame na magkakaroon ng conflict, say dahil sa tubo bababa yung kisame natin or something, meron tayong special design on that area. So easily using this laser pointer, madali kang makapagbibigay ng instruction and by tuturo mo yung dapat na gawin dun sa area na yon para at least may adjust yung tubo, mailipat sa gilid, para mabigyan ng way na may magandang design na ng kisame tayong mailagay at mas mataas na kisame. And isa yon dun sa mga point of concern natin, yung mga adjustments sa kisame dahil may mga conflict, may mga dumaan na tubo. And not only that, some other areas na may mga conflict, using this laser pointer, kahit malayo, may tuturo mo at makapagbibigay ka ng instruction during walkthroughs. Hindi mo kailangan pumunta dun sa malayo at puntahan mo ng malapitan. But using this laser pointer, easily kahit malayo ka, makapagbibigay ka ng instruction kung ano yung dapat mong ipagawa dun sa particular area. So malayo yung pwedeng range nito, no? At least 100 to 150 meters kaya niyang ituro. Alright, so ano ba bang laman ng bag ni Architect Jojo? Yan, so tama. Nakikita nyo, isang medicine kit na box. So ito, dala-dala ko siya lagi. Especially during emergency, sumakit ulo mo, nagkalagnat ka, or sumakit ang tiyan mo. So may mga gamot akong nandito para easily during emergency is makainom agad ako ng gamot. Also, nalagay ko rin dito yung aking vitamins kapag nakalimutan kong uminom sa bahay. Yan. So, lagi ko siyang dala-dala at laging nasa loob ng aking bag. So, ano pa yung laman ng ating bag? Alright, so I have here a Swiss knife or utility knife. So, meron kang maliit na knife. Meron ka ding small dito na, alam ko may scissor to eh. Yan, small scissor. So, this utility knife or Swiss knife is very useful na meron ka sa bag mo. Alright, so ano pa ba?
punta na tayo ngayon sa ating, siguro ito na yung huli. Yan. So, I have here my iPad. So, ang purpose ng ating iPad, so nagagamit natin siya sa ating communication, emails, sketching, drawings. Dito, madali ka nakagawa ng mga documents using the iPad. So, hindi ko naman nilalahat na lahat ng arkitekto is ito yung laman ng bag. But as for me, ito yung mga importanteng laman ng aking bag. Now, ito na yung lahat ng laman ng bag ni Architect Jojo. So, importante dito yung na-share ko sa inyo or yung item na na-share ko sa inyo kagaya ng flashlight, yung whistle, and also yung utility knife. So, is a must ito kahit na hindi ka arkitekto, meron ka nito sa loob ng yung bag. Because during emergency, very useful itong mga things na ito. Alright guys, so ito yung na-share ko sa inyo sa araw na to and sa mga susunod na mga videos. I hope ma-feature ko yung part 2 ng ating Congressional Town Center interior finishes. So abangan niyo yan. Alright guys, hanggang dito na muna. Hope to see you all in my next videos featuring the part 2 of interior finishes of Congressional Town Center project. Alright guys, till then, I'm Architect Jojo Golpeo, joyfully sharing with you what Archie knows. Thank you very much and God bless you all.